Inilabas Biyernes ang resulta ng Provincial Vision Survey na isinagawa para malaman mula mismo sa mga Filipino-Canadians sa British Columbia kung ano ang gusto nilang makita sa isang Filipino Cultural Center. Mahaba pa ang proseso bago ito matuloy at may mga panawagan sa ilan para di na ito maantala pa. Ang report ni Rhea Santos. Espasyo para sa pagbahagi ng kultura, kasaysayan at kwento ng mga Pilipino. Espasyo para matuto at lugar para sa social service supports. Yan ang ilan sa mga mahalagang makita kung maisakatuparan ang pagpapatayo ng isang Provincial Filipino Cultural Center. Biyernes inilabas ang resulta ng Vision Survey na isinagawa ng British Columbia sa tulong ng non-profit Filipino organization na Mabuhay House Society. 1,200 respondents mula sa iba't ibang lugar sa BC ang nakilahok sa Vision Survey na bahagi ng public engagement mula Mayo hanggang Disyembre 2024. First is the bayanihan spirit na talagang magsasama-sama tayo as a space. Another thing is also a space for learning and also a space for us to really celebrate our community and our heritage as well. Dapat din daw inclusive ito. Lumabas din sa resulta na dapat accessible ang center ng transit at matatagpuan sa Metro Vancouver. Ayon kay De Guzman, tuloy pa rin ang trabaho nila tungo sa katuparan nito. Interested silang i-continue ang conversation. After that, we will probably do a feasibility study in collaboration with the province in really identifying where, when, and what type of, how much would we need to invest and what the province is willing to invest on the Provincial Filipino Cultural Center. I have no hope, or I can't see it happen in my in my lifetime, but because governments change. Ilang dekada na ang pagtutok ng publisher na si Ted Alquita sa mga issue na laging bumabalot sa Filipino Cultural Center sa probinsya. Di raw maikakaila ang away ng ilang grupo na hadlang para matupad ang matagal ng pangarap ng komunidad. How do we dialogue with each other? Why can't we just sit down and not fight about it and trying to be one-upmanship? That's the greatest, I think, sin of our community in Vancouver. Di niya rin daw nagustuhan ang paggamit ng ilang grupo sa trahedya ng Lapu-Lapu Day para manawagan na madaliin ang pagkakaroon ng espasyo para sa Filipino community. Some of the Filipino community leaders weaponize, to use that term, the incident to post through the cultural center. I don't need the fancy, structure to grieve. I can grieve in the corner of my house right now. To me, it was so ridiculous to bring that issue at the moment of grief. Sa pahayag ni BC MLA Mabel Elmore, sana raw magpatuloy ang proyekto sa pangunguna ng mga boses mula sa Filipino community. Ayon naman sa bagong Minister ng Tourism, Arts, Culture and Sport na si Ann Kang, magiging gabay ang resulta ng report para masuportahan ang mga susunod na hakbang tungo sa planong ito. Nakatakdang magsagawa ng town halls ang Mabuhay House Society para ilatag ang findings ng What We Heard report sa Filipino community. Inaasahang aabot ng halos 10 taon bago maitayo ang pisikal na istruktura ng inaabangang Filipino Cultural Center. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.